Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So for today's video guys, meron tayong activities na gagawin. And dito ang pick up sa mismong Sapa Square. Hinihintay ko na lang yung sundo guys, kasi malapit na rin yung schedule time natin. Ang pinili kong oras is 10:30 AM. So, i-update ko kayo later guys kapag nakasakay na ako o kaya nandun na ako sa area ng activities natin. So, nandito na tayo sa paragliding venue natin. Pero kasi, tingnan nyo yung view. Sobrang mapag. Sobrang foggy niya as in. Eto, check nyo. Diba? Walang makita as in, walang makita guys. Sobrang foggy niya. Wala talaga makikita, as in wala makikita, paano tayo lilipad? So pagkalipad natin puro fog lang yung nasa ibabaw. Kaya maghintay lang daw ng konti para at least medyo maganda naman yung view na makikita natin pag lipad natin sa taas. Hi! Wait, tinatawag ako. Hello! Where you from? Philippines. Yeah. See, you see the. Can I use my phone? No. It's Ah, your no, not no. your phone. Okay. And we had another option. We had the drone. Drone. Yeah, it fly, follow you, and record the video. It's drone here. If you use drone, 300 millimeter. 300 for drone. Yeah, and if you do 360 camera like this, it's 500. Total of 500 for the No. drone and Total 800. But you 800. Yeah, if you buy two, the company discount 100 is 700. seems like 360 is much better. Yeah, you use this one only see your face and my Yeah. face. You can see anything. I think you use 360 and the drone is better. Ano, I think I just get this, not the drone one. You don't want drone? Yeah. I can edit this in landscape mode or Yeah, I will give you the original the raw file. is it in landscape mode or in portrait Yes, mode? you can do landscape or portrait. Oh, really? Yeah. I should buy 360 camera. Okay. Please lang kami guys para sa mga proper. And I think you put your. I'm sorry. Yeah. When fly, it will drop. I don't want you lose your phone. How about my shades? Is it okay to wear this? Yes. Okay. Yeah, it's okay. Good. What's your name? Adam? Adam. My name Eva. Eh? You Adam and Eva. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. So, mag-i-start natin kami guys. Babalitaan ko kayo mamaya. Iaasa na lang natin sa camera 360 na rerentahan natin para maganda yung videos natin sa taas. So, balitaan ko kayo later ha. Kasi mag-i-start na din daw.
Hi guys! So tapos na yung paragliding experience ko. Sobrang saya, as in sobrang saya. Di ba first time ko yan and sabi ko sobrang excited ako doon. Nung una sobrang foggy niya, walang makita, malakas daw yung hangin. So naghintay pa kami ng konti para mag-clear lang ng konti yung sky. Then inaabangan namin kasi yung wind. So meron dapat na wind na direction na dapat dun lang papunta yung hangin para maayos yung lipad. So naghintay lang ng konti. So pagka pick up sa akin, motor pala yung pick up sa akin, motor. Since mag-isa lang ako, parang 15 to 20 minutes yung biyahe galing sa Sapa Station papunta dito sa taas. Then pagdating doon, nagtuloy-tuloy na, as in binihisan na ako, naglagay na ng mga gear, ganun-ganun. Then meron silang in-offer na kung ano yung camerang gagamitin mo. So, hindi pwede itong DJI Osmo Pocket 3 ko. So meron akong DJI Action 5. Pero sinuggest niya na mas maganda yung Insta360. So kinuha ko pa rin or in-avail ko pa rin. 300,000, ay hindi, 500 pala. 500,000 Vietnamese dong yung rent sa Insta360. Then kung gusto nyo ng drone naman, merong 300,000 dong. So, depende sa inyo kung magre-rent kayo. Pero ako, nag-rent na lang din ako for the experience pa rin. Kasi first time ko ngayon, so sinulit ko na din. Kaya much better kung meron kayong Insta360. Sorry. Kaya much better kung meron kayong Insta360. Yun yung dalhin nyo. But overall guys, yung experience ng paragliding, sobrang saya, sobrang sulit. Kaya kung pupunta kayo and gusto nyong itry, eto ilalagay ko dito, yan yung nabook ko sa Klook na paragliding dito sa Sapa, Vietnam. After nung paragliding, maglaland kayo sa baba, then meron ulit mag-pick up sa inyo, ihahatid na kayo sa hotel nyo or kung saan kayo pinick up. Pero ako, nagpahatid ako sa Alpine Coaster since malapit lang din naman. So, ngayon nandito ako sa Alpine Coaster. Isusunod ko na rin yung activities na to. Itong Alpine Coaster. Pinag-isa ko na guys yung mga activities natin na malalapit lang para bukas, ibang activities naman yung pupuntahan natin. So, isi-set up ko lang yung camera ko na DJI Action 5 na gagamitin ko sa coaster. Kasi, sa Bana Hills guys, hindi allowed mag-take ng videos or humawak ng camera sa Alpine Bana Hills, sa coaster sa Bana Hills. Hindi sila pumapayag na meron kang hawak na camera. Pero dito allowed naman, kaya at least magagamit natin. Actually, pwede naman itong Osmo Pocket 3 kaso mas madali kasing gamitin kung, di ba, Action 5 yung gagamitin. So, start na rin tayo ng coaster guys. So, meron silang mga na-offer na locker dito para makapag-iwan kayo ng mga bags. Ayan. Ang dami namang locker. Merong mga medium size, then merong mga small size, then medium size. Ang wala lang guys yung mga pang luggage ha. So, magko-coaster na tayo guys. Hello. Hello. So, meron silang promo dito guys na, thank you. Meron silang promo dito guys na kapag nag-book kayo sa Klook, di ba nag-book kayo ng ticket sa Klook? Then meron silang promo na sa second ride nyo, 100 Vietnamese dong na lang yung babayaran nyo para meron kayong dalawang rides na magagawa. So, ang babayaran nyo is yung binook nyo sa Klook plus 100 Vietnamese dong. So, worth it na yun guys ha, sobrang sulit nun. Parang ngayon lang nila ino-offer yun kasi medyo konti yung tao. So, kung gusto niyo magdalawang rides, walang problema. So, sulitin natin guys. Nag-change costume na din ako since reversible yung jacket ko. Para iba naman yung datingan natin. So, let's go guys! Ganda na panahon guys, oh. As in. Woo! Let's go, let's go, let's go! Tingnan natin kung saan mas masaya. Dito ba sa Sapa or sa Bana Hills? Gusto nyo pa na break ulit? Let's go! Woo! Woo! Mas maganda yung view sa ano.
Oh! Woo! Slow natin kasi meron nasa unahan eh. Woo! Mas maganda pala doon sa baba. So medyo mabagal dito guys ha. Or ako kasi nagko-control eh. Kasi merong nasa unahan ko pa, so medyo mabagal sila. Kaya hindi ko no break, hindi ko mabilisan. Gusto ko sana mabilis eh. Oh! Ano ba yan? Ang bagal nila sa unahan. Hindi ko ma-enjoy. Ayaw kayo may picture. 1, 2. Woo! Ang bagal nila. Tayo bilis-bilis naman. 3, 2, 1, let's go! Whoa! Ay nako, aabutan natin sila, hindi pwede. Enjoy the view guys. Tapos na. Parang eto na yung paakyat guys. Para sa akin para sa akin lang to mas masaya sa sa Bana Hills. Mas malawak siya, mas malaki yung mga iniikutan. Then doon pwede ka mag no break talaga eh, as in tuloy-tuloy eh. Tapos talagang matataas yung matataas yung mga point nila. Dito sakto lang. Mamaya tatry ko sa second time naman. Pero sa phone na ako mag-video nun guys ha. So paakyat na to and picture ulit. Ayun na, paakyat na guys. Tapos na din to guys. Hi guys, so nandito tayo sa Viet Trekking Coffee. Yung famous na cafe na nakikita nyo sa online. Then yung may dumadaan na train. Eto. Ayan, dyan mamaya. Dito mamaya may dadaan na train dyan. Mamaya papakita ko sa inyo kapag may dumaan. So kanina pa ako nag-i-stay dito kaso kasi unahan yung table dito guys. Kanina pagdating ko walang table. So parang naghintay lang ako ng konti. Then nung nagkaroon ng available na table, umupo na ako agad. Then sa table ko may mga nakiki-share. Like grupo sila ng puro lokal dito. Hindi, puro taga Hanoi. So, mga Vietnamese sila. So, nakikishare sila ng table. Ang dami nila, ang dami nila. Tapos ako lang mag-isa. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nahihiya ako. Ang dami nila. Parang ako lang mag-isa magsasalita-salita. Tapos sila nakapalibot lahat dun sa table. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Lumalabas yung pagka-introvert. Kaya hindi ako makapagsalita kanina. And pa-sunset na din guys. Hapon na actually. Sobrang ganda ng view. Actually, hindi lang ito yung famous na spot para mag-stay and mag-chill para mag-abang dun sa train na dumadaan. Meron din, may mga natatanaw ako dito. Parang kainan siya. Itatry ko i-zoom guys para ipakita sa inyo. Okay? Ayan. Yung kainan na to. Itong kainan na to sa taas. Then ang alam ko, itong mga nasa babang yan yung mga sikat na hotel, guys, para makita mo yung mismong view na may dadaan na train dito. Ayan, yan yung sikat na view para makita mo yung train na dadaan dyan. So, ayun, ito yung mga spot, guys, kung gusto nyong
manonood kayo ng dadaan na train, kapag take kayo ng pictures, ng videos, yun, ito yung mga spot na yon. So, yung pinag-stayan ko is View Trekking Cafe. Then, yung nandun, hindi ko alam yung pangalan. Pero, alam ko hotel yon. Then, may kainan sa taas. So, tips guys, para sa paragliding. Unang-una, huwag kayong magsusuot ng puti. Yun yung number one guys. Unang-una, huwag kayo magsusuot ng puti. Kasi kahit maganda yung panahon, kahit mapangit yung panahon, mapuputikan at mapuputikan kayo. Yung sapatos ko naputikan kasi nakaputi ako ng sapatos eh. Pero yung pants ko, since naka-black ako, then yung jacket ko, naka-black din naman ako. Yung ibang part ng pants ko, may mga putik-putik rin. So, mapuputikan or madudumihan at madudumihan ka talaga. Kaya, number one tip guys, huwag kayong magsusuot ng puti. Kasi may possibility guys na madapa kayo habang tumatakbo. Kasi ang gagawin dun guys, habang parang paglilipad na kayo, tatakbo ka talaga, tatakbo ka talaga. Eh medyo mahirap tumakbo, sobrang hirap talaga tumakbo. Kailangan yung puwersa talaga para makatakbo. Eh, meron akong kasabay, kahit tumatakbo siya, nadapa siya, yun. Talagang putik-putik siya. Maputik kasi yung area dun guys. Kahit may area na may damo, may area din na maputik talaga. So, yun. Number one, huwag kayo magsusuot ng mga puti. Then, next, kung meron kayong Insta360, yung catfish, yun, much better na yun yung dadalhin yung camera para hindi na kayo magre-rent dun kay kuya. Kasi yung paraglider kanina, in-offer niya yun kasi nga, kung ang gagamitin ko daw is yung DJI Action 5, ako lang daw yung makikita, sarili ko lang yung makikita. Do okay lang naman sa akin yun. Wala namang problema sana. Kaso, syempre gusto ko yung much better na experience or much better na view yung makikita ko or masisingit ko sa videos ko. So, in-avail ko na yung Insta360 na ino-offer ni Kuyang Paraglider. Then, meron pa siyang isang ino-offer, yung drone. Hindi ko na kinuha yun kasi kahit sobrang ganda nung may drone, parang too much naman na. Eh, meron naman na nung Insta360. So, ang rent sa Insta360 guys is 500,000 dong or 500,000 Vietnamese dong. Then, sa drone is 300,000 Vietnamese dong. So, kung kukunin mo yun pareho, 800 pero bibigyan ka nilang ng discount na 100 Vietnamese dong. So, total of 700 Vietnamese dong yung magiging total nyo kung kukunin mo yung dalawa. Yun yung mga pwede nyong i-expect kapag nag-paragliding kayo. Then, yung sa nabook ko na Klook paragliding, nilagay ko na kanina. Then, ilalagay ko ulit dito. Yan yun. So, mamimili kayo kung anong oras nyo or kung anong oras kayo magpa-paragliding. Pero kasi ako, ang pinili ko, 9:30 a.m. Hindi siya nasunod, guys. Hindi siya nasunod. Parang in-adjust kasi nga, nakadepende pa rin daw sa weather. Kapag sobrang pangit ng weather, guys, i-adjust nila or kung maghapon ganun yung weather, possible na ma-cancel or ma-schedule yung paragliding nyo. Kasi ako, tinanong ako kung balak ko ba daw ng afternoon or tomorrow. Sabi ko, sige, afternoon na lang. So, ayun, naghintay na lang kami na maging okay yung weather para makapag-start ng paragliding. Ang lakas ng hangin! Kanina pa ganyan, guys. As in, kanina pa ganyan. Sobrang lakas ng hangin. Ang lamig, tapos ang lakas ng hangin. Kaya, gulo-gulo yung buhok. Bakit wala nang dumadaan na train? Paano ko mapapakita sa inyo? Hintay tayo konti para dumaan yung train. Para mapakita ko lang sa inyo, ha? So, yan. Overall experience, guys, ng paragliding. Sobrang saya. Sobrang sulit yon para sa akin. Then, yung sa coaster naman, siguro napapag-compare ko lang kasi siya. Kasi nga, na-experience ko na yung sa Bana Hills. So, yun yung day 2 natin. Day 2 ba? Tama ba ako? Day 2? Hindi ko na sure. Hindi ko na sure kung anong day na, pero bukas may gagawin pa tayong activities and masaya din yan. And so far, maganda naman yung weather dito, guys. Walang mga ulan-ulan, walang mga ambon-ambon. More on foggy lang talaga minsan. Then, nagiging maaraw naman. Then, tuloy-tuloy na. Ngayong hapon, mahangin lang. Malamig, mahangin. Then, ganyan siya. Eto. Yan. Di ba? Ang ganda ng panahon. Sobrang ganda ng panahon. Kaya, sobrang sulit din. Ang lakas lang nakahangin. Ay, meron guys. Ito. Yun, zoom natin. Wow. Ayan guys.
Diba? Yan yung hinihintay ng karamihan para makapag-take ng pictures and videos. Then, dun yan. Yan yung sinasakyan pala guys ha, kapag pupunta kayo ng Fansipan. Sun World Fansipan. So, ayun. I think okay na. Napakita ko naman sa inyo kahit pa paano may last train pa na dumaan. And okay na rin ako guys. Ang daming naghihintay kaya aalis na din ako. So, maglalakad na rin ako papunta dun sa center or sa central. Guys, wait lang. Kasi magsi-CR sana ako. Eh, yung CR nila sa baba daw. So, pagbaba ko guys, galing sa taas yung pwesto ko kanina na View Trekking Cafe, meron silang pababa. Then, pagbaba mo, pagpapunta ka ng CR, eto pala guys. Meron palang view na dito, oh. Meron din ganito, oh. Eh, no, pwede kayo magstay dito. May glass lang siya maharang. Pero transparent naman. So, okay na okay. Tingnan nyo. Ang ganda, guys. As in, ang ganda. Eh, no. Pwede din pala dito, oh. So, okay din pala tumambay dito. So, nagsisiksikan sa taas, hindi nila alam, or siguro, yung iba, hindi nila alam, meron pala dito sa baba. And, maganda rin, guys, oh. Yan yung view nyo, oh. Okay din pala, as in, okay na okay din, eh. No? So, ayun, na-share ko lang na-share ko lang biglaan kasi nga mag-CR ako, then nakita ko to. Yan, at least may nadagdag ako, guys. Yung mga hindi pa nakakapunta or yung hindi alam tong area ng View Trekking Cafe, sa taas, yung open area, then dito sa baba, yung indoor nila, may glass lang na harang, pero okay na okay din yung view, guys. Sobrang okay din yung view. Maganda rin naman. Okay? So, yun lang guys. Maglalakad na ako ulit. See you later. Update na lang tayo mamaya. Ha? Hi guys! So, kakauwi ko lang ng hotel and gusto ko lang magpasalamat sa inyo bago ako mag-end ng vlog. Maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin sa buong araw, sa first time na experience ko ng paragliding and yung first time ko ma-experience yung coaster dito sa Sapa, Vietnam. Kaya if ever pupunta rin kayo dito sa Sapa, Vietnam, try nyo din yung mga yun guys kasi worth it naman sila lahat magawa. So, maraming salamat ulit guys sa pagsama sa akin sa buong araw and sana nag-enjoy kayo kasi ako sobrang nag-enjoy ako. So, see you tomorrow guys. Magpapahinga na rin ako, maliligo na rin ako and matutulog na rin ako. Okay? See you tomorrow guys. Guys, don't forget, comment, like, and subscribe. Bye-bye! Good night guys. Good night. Bye-bye.